Galit ba kayo dahil nagbabayad kayo ng mataas na kuryente? Katulad niyo ko, nagagalit din ako. Pero huwag tayong mag-alala. Ah, Mababawasan na ang ating babayaran sa kuryente. Bakit? Sapagkat itong system loss fee ay tatanggalin na. Isa ito sa pinangako ng ating Pangulo kanina sa kanyang SONA. Ngayon, ano ba itong system loss fee? Ito yung mga losses na ipinapataw sa consumers na katulad natin na kapag merong nasisira o merong ninanakaw na kuryente, sa atin pinapataw yung mga losses. No? Anong sabi ng Pangulo? Hindi makatarungan yan. It's unfair. No? Hindi dapat pinapataw yung mga ganito sa consumers dahil hindi natin kasalanan ito. Ito ang gusto ko sanang mangyari. At ngayon ay ipinangako na ng Pangulo. Sapagkat minungkahi niya mismo sa Kongreso na amendahan na itong tinatawag nating IFERA law na itong batas nito ay ginawa ng panahon ni Arroyo. Pangalawa, isa pang bagay na gustuhan ko sa talumpati ng Pangulo sa kanyang SONA ay itong pagtataas ng taxable income threshold. No? Kasi ngayon ay 250,000 ang threshold. Tinaasan na ni Marcos ngayon na ginawang 350,000. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay sumisweldo o kumikita ng hindi aabot ng 350,000 sa isang taon, wala ka nang babayarang income tax. So, marami makikinabang ito. Marami ang magiging mabibenepisyo dito sa gagawin ni Marcos, no? Yung mga ordinaryong tao. Pangatlo, kagaya ng pinangako ni Marcos, walang kaibigan, walang kamag-anak. Kung nagkasala, may ginawang kalokohan sa gobyerno, dapat sampahan ng kaso. Ngayon, no, malinaw ang paninindigan ni Marcos. Kakasuhan na itong si dating Speaker Romualdez. No? Anong sabi ni Marcos? No? Hindi siya, no, pangulo ng pamilya, kundi pangulo siya ng Pilipinas. Kaya masakit man sa loob niya, gagawin niya para kasuhan itong pinsan niya. At hayaan na ang ebidensya ang magturo sa korte. Sa korte. Kung nagkasala siya ayon sa ebidensya, then parusahan siya ng korte. Pang-apat, yung paninindigan natin dyan sa West Philippine Sea. Kailangan, no, tumayo tayo. At yan ay ginawa ni Marcos kanina sa kanyang talumpati. Na sabi niya, tayong mga Pilipino, hindi natin isusuko ito. Maliwanag po ang talumpati ng ating Pangulo. Ngayon, naniniwala ko na hindi naman perfecto ang ating gobyerno. No? So, hindi naman ako nag-expect, no, na something, no, na marami. No? Para sa akin, no, no, yung mga bagay na importante para sa sambayanan, no, kung magagawa yan, then that's nice. No? Yan ang gusto ng ating mga kababayan. No? Kaya, sorry, in a scale of 10, ang ibibigay kong grade kay Marcos, kay Bongbong Marcos Jr. ay 8, no? In fairness, no, 8. Yan po ang aking paniniwala, no. Ngayon, kung kayong tatanungin, anong grade ang ibibigay nyo sa ating Pangulo? Masaya ba kayo o hindi? Salamat.